Kung mag-resign po si VP Sara, sa ganong sitwasyon, mag-resign siya. Dalawang senaryo, mag-resign siya before kayo magbotohan sa plenaryo. Kumbaga, sino pang i-impeach nyo kung nag-resign na po yung Vice President? Ito ho naman, lang po, academic discussion. Dalawang senaryo, kung mag-resign siya ngayon, nawala pa po kayong articles of impeachment na aprobado, na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging muten academic lahat ito. Okay. So meaning, sino pang impeach nyo? Wala na yung impeachable official. Wala. Tama, ano Tama po. Although kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan . Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senado . Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment, ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Removal and hindi naman po or yun and. Pero sa tanong po ninyo, hindi pa na ipo-forward. O di siyempre, iba po ang sitwasyon nun para magiging muten academic po yung sitwasyon. Opo, yes sir. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo, ang kanya pong administrative penalty ay removal from office and, disqualification. Perpetual, hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, and pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga natin, baka hindi mangyari yon in the Senate, in case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito, dapat ituloy. Pag nasa Senate na. Kasi po, hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung hinihiling. Kasi dalawa po yan . Kaya lang, kung kagaya po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate, parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Wala na yung, may nangyari na dun sa tao. So ano pa yung i-resolve ng korte? Opo. Sige po. So kung sakali nga ito'y pumanik ng Senado, kung mag-resign ng Vice Presidente, dapat ituloy pa rin ang paglilitis. Otherwise, maliban na lamang kung pipigilan na naman po ng Supreme Court, no? Tama po kayo dyan. Okay, Tama sige. So sir, dito po sa inyo pong committee report na ito at sa lahat po ng mga nakatanggap po nito ngayon na mga miyembro po ng Kongreso, palagay niyo po talaga na wala na hong question dito doon nga sa puntong yon ng due process na pinagdaanan nito. Napakaingat po ninyo. Ito na po yung mga huli pong mga daan na dapat pong daanan nitong impeachment complaint na ito. Alam po ninyo kasi sa lahat ng mga desisyon ng korte, ang due process, dalawa lang ang requirement niyan. Notice and hearing. Yung notice naman po at saka hearing, nabigay naman po yung yan. At in fact, ilang beses nga po tuwing hearing, hinahanap po ang ating Vice Presidente. So sa tingin ko naman, pagdating sa due process, ay sobra-sobra po ang due process na naibigay po sa kanya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.